50 taon na ang nakalilipas sa isang bayan, mayroong superhuman na kambal na magkapatid na sina si Meriton at Nemesis. Sila ay makapangyarihan at hindi tinatablan ng mga sandata. Isang gabi, habang sila ay natutulog kasama ang kanilang mga magulang, ang ilang mga tao sa malapit ay inatake ang kanilang tahanan at sinunog ito. Ang mga magulang ay sinunog ng buhay, ngunit ang kambal ay nakatakas. Binayaran ng nakatatandang kapatid na lalaki, na si Samaritano, ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay upang iligtas ang lungsod. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid na lalaki, si Nemesis na hinimok ng pagnanais na maghihiganti, ay pinapatay ang lahat ng responsable sa pagkamatay ng kanyang magulang. Gusto niyang pamunuan ang buong mundo, ngunit hinahangad ni si Meriton na panatilihing kontrolado ang kanyang kapatid na si Nemesis. Gumawa si Nemesis ng isang makapangyarihang martilyo. Ito ang tanging bagay na maaaring pumatay kina si Meriton at Nemesis. Isang araw, nagpasabog si Nemesis sa isang planta ng kuryente, at inatake ang maraming inosenteng tao upang mahuli si Meriton sa kanyang bitag. Dumating ang si Meriton upang tulungan ang mga tao. Nag-away ang kambal. Ang planta ng kuryente ay sumabog sa isang napakalaking pagsabog, at pinapatay silang dalawa. Ngayon sa kasalukuyan, isang 13 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Sam ang nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang ina, na si Tiffany. Mababa ang sweldo ni Tiffany. Inutusan niya itong itapon ang basura, at tumuloy sa trabaho. Si Sam ay isang malaking tagahanga ng Samaritan. Nagpinta siya ng maraming larawan ng Samaritan at naniniwalang siya ay buhay pa. Paglabas niya, napansin niyang umuulan. Sa basurahan, natuklasan niya ang isang simbolo ng Nemesis. Gumagamit si Sam ng spray na pintura upang takpan ang simbolo ni Nemesis para ipalit ang simbolo ng Samaritan. Si Joe Smith, isang matandang kapitbahay ng susunod na apartment, ay lumitaw nang wala saan at agad na itinapon ang kanyang basura sa basurahan. Nagtago si Sam sa likod ng basurahan. Inalis ni Joe ang basura, kumuha ng minifan mula sa basurahan, at bumalik sa bahay. Si Joe ay isang solong lalaki na nakatira mag-isa sa kanyang apartment. Nagtatrabaho siya sa garbage clean-up division. Bukod pa rito, inaayos niya ang mga itinapon na device na nakita niya sa basurahan at ibinebenta ang mga ito sa pawn store. Kinabukasan, umuwi si Sam mula sa paaralan. Nilock ng may-ari ng bahay ang kanyang apartment dahil hindi nagbabayad ng renta ang kanyang ina. Nag-aalala si Sam at nagtungo sa parke. Si Joe ay pauwi mula sa trabaho, may dalang lumang radyo. Lumapit sa kanya si Sam at nagtanong tungkol sa performance ng radyo. Sabi ni Joe, sira na ito at wala ng silbi. Tinanong ni Sam kung bakit siya nagdala ng sirang radyo. Napansin ni Joe ang kanyang wristwatch, nagtanong kung bakit siya may sirang relo, at umalis. Pagkatapos ay dumating ang kaibigan ni Sam na si Jace at inanyayahan si Sam na sumama sa kanya kung gusto niyang kumita ng pera. Sumama sa kanya si Sam sa isang lumang bahay para magnakaw ng ilang coil at ibenta ang mga ito sa halagang $40. Isang gangster na nagngangalang Cyrus at ang kanyang kasintahang si Seal ay dumating sa oras na ito. Hinahangaan ni Cyrus si Nemesis, at siya ay may grupo ng mga magnanakaw sa ilalim ng kanyang kontrol. Si Reza, isa sa mga kriminal, ay humiling kay Jace na tulungan siya sa pagnanakaw sa isang tindahan malapit sa baybayin. Hindi pumayag si Jace. Pumayag naman si Sam na sumama sa kanila. Hiniling ni Reza na gambolain ni Sam ang may-ari ng tindahan. Nagwisik si Sam ng ketchup sa kanyang noo at nagkunwaring nasugatan. Si Reza at ang kanyang mga kaibigan ay nagnakaw ng ilang mga kahon at tumakbo habang ang may-ari ay ginulo ni Sam. Pumunta sila sa scrapyard at binuksan ang mga kahon, malaking pagkagulat, mga chips lamang ang nasa kahon na iyon. Maling kahon ang ninakaw nila. Sinisi ni Reza si Sam sa maling pagkuha ng kahon sa tindahan. Sinabi ni Sam na sinunod niya ang kanilang mga tagubilin ng tumpak. Nagalit si Reza at itinulak si Sam pababa. Dumating na si Cyrus at tinanong si Sam sa edad niya. Sabi niya 13. Hinahangaan siya ni Cyrus, binigyan siya ng $200, at pinarusahan si Reza. Sinabi ni Sil kay Sam na gusto siya ni Cyrus. Pumunta si Sam sa apartment niya. Hiniling ni Tiffany sa may-ari na hayaan siyang lumipat, na sinasabing magbabayad siya ng rente sa loob ng 5 araw. Ibinigay ni Sam ang pera sa kanyang ina para bayaran ang renta. Pagkatapos ay binuksan ng may-ari ang pinto. Nagtatanong si Tiffany kung paano nakuha ni Sam ang pera, pero nagsisinungaling si Sam. Kinabukasan, papunta na si Sam sa school.
Nakita siya ni Reza at ng kanyang mga kaibigan at hinabol siya. Tumakbo si Sam ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya, ngunit kalaunan ay naabutan siya ni Reza. Sinimulan ng bugbugin ni Reza si Sam. Dumating si Joe at itinapon ang mga kaibigan ni Reza. Sinuntok ni Reza si Joe sa tiyan, ngunit siya ang nasaktan. Walang pakialam si Joe sa kanya at pinaalis lahat ng kaibigan niya. Sinaksak siya ni Reza ng kutsilyo, ngunit dinurog ito ni Joe gamit ang kanyang mga kamay. Tumakas si Reza. Umalis si Joe sa gusali nang walang sinasabi. Naniniwala si Sam na siya ay ang Samaritan matapos makita ang kanyang pakikipaglaban. Pagkatapos bumalik sa kanyang apartment, ginamit ni Sam ang kanyang binocular upang obserbahan ang apartment ni Joe. Napansin niya ang marka ng paso sa kanyang likod at napagtantong siya ang Samaritan. Si Cyrus Hill at ang iba pa niyang grupo ay nagsusuot ng uniforme ng pulisya, at pumunta sa locker ng ebidensya ng pulisya. Humihingi ng pagkakakilanlan ang gwardya. Pinatay siya ni Cyrus gamit ang isang granada, at nabuksan ng kanyang grupo ang vault. Natuklasan ni Cyrus ang mga helmet ni Nemesis at Samaritan, pati na rin ang hammer ni Nemesis. Ginagamit niya ang hammer para sirain ang pinto, at nararamdaman ang kapangyarihan ng hammer. Sinundan ni Sam si Joe at pinapanood ang lahat ng ginagawa niya. Hiniling sa kanya ni Joe na itigil ang kanyang pagsunod. Pumasok si Sam sa bahay ni Joe sa pamamagitan ng isang bintana at natuklasan ang isang file na puno ng mga dyaryo tungkol kay Samaritan. Dinala ni Sam ang libro sa kanyang tahanan. Nang umuwi si Joe at nalaman niyang nawawala ang libro. Alam niyang si Sam ang gumawa nito, kaya pumunta siya sa bahay ni Sam at ipinaalam kay Tiffany. Hiniling ni Tiffany na ibalik ni Sam ang libro. Ibinalik ito ni Sam, at ipinahayag ang kanyang fanboy moment. Humingi ng tawad ang kanyang ina dahil dito. Kinabukasan, nakatagpo ni Sam si Joe at nagtanong kung siya ang Samaritan. Ipinahayag ni Joe na isa lamang siyang mabuting tagahanga at humakbang sa kalsada. Biglang dumating si Reza at ang kanyang mga kaibigan at binangga si Joe ng kanilang sasakyan. Nabali ang mga buto ni Joe, at bumagsak siya sa lupa. Parang patay na siya. Lumapit si Sam sa kanya, at umiyak siya. Pero habang idinilat ni Joe ang kanyang mga mata, gumaling ang kanyang katawan, at nagising siya. Sabi ni Sam, alam na niya na siya ang Samaritan. Si Joe ay mahina at sinasabing kailangan niya ng tubig. Umuwi si Joe at nag-freezing shower bago kumain ng ice cream. Nagtataka si Sam kung bakit kumakain siya ng ice cream ngayon. Sinabi ni Joe na kapag siya ay nasaktan, ang kanyang katawan ay nagbobombo ng dugo at nag-iinit, at kung hindi nilalamig, ang kanyang puso ay sasabog. Nagtatanong si Sam kung ito ba ang dahilan ng pagkamatay ni Nemesis. Hiniling ni Joe na ihinto niya ang pakikipag-usap tungkol kay Nemesis. Ginagamit ni Cyrus at ng kanyang mga tauhan ang hammer upang lumikha ng panggugulo sa paligid ng lungsod. Sinabi niya sa mga tao na siya na ang bagong Nemesis, at nag-rally ang ilang mahihirap na mamamayan upang suportahan siya. Kinabukasan, nakita ni Sam si Joe at nagtanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinabi ni Joe na dati siyang mas malakas, ngunit ang edad niya ngayon ay ang nagpapahina sa kanya. Tinanong ni Joe ang nasirang relo ni Sam at nangakong aayusin ito. Nagpasalamat si Sam at umalis. Sa kabilang panig, si Cyrus at ang kanyang barkada ay nakagawa ng ilang krimen sa paligid ng lungsod sa pangalang Nemesis. Sinakop ng media ang lahat. Nagalit si Joe matapos marinig ang pangalang Nemesis ng maraming beses. Hiniling ni Sam na turuan siya ni Joe kung paano lumaban. Sumasang-ayon si Joe. Sinubukan ito ni Sam at nasugatan. Nilagyan ni Joe ng yelo ang kamay niya. Nagtanong muli si Sam tungkol kay Nemesis. Nagalit si Joe at sinabihan siyang umalis sa kanyang tahanan. Sa daan, sinundo ni Cyrus si Sam. Sumama sa kanya si Sam at nasaksihan niya ang pagpatay sa isang opisyal. Natakot si Sam at umalis. Habang tumatakbo, napansin niyang binubugbog ni Reza si Jace. Sinaktan ni Sam si Reza at pinayagan si Jace na makatakas. Pagkatapos nito, binasag ni Reza ang kamay ni Sam at iniwan siya malapit sa kanyang apartment. Parehong nakita ni Joe at Reza ang isa't isa. Dinala ni Joe si Sam sa ospital. Ipinaalam ni Reza sa kaibigan na buhay pa ang matandang lalaking nabangga nila ng kanilang sasakyan. Napansin ni Cyrus ang nasirang sasakyan at nag-utos na hanapin nila si Joe. Hinabol nila si Joe sa isang landas at nagsimulang makipag-away sa kanya. Binugbog silang lahat ni Joe at inihagis sa ere. Pinaputukan nila siya, ngunit hindi siya nasaktan. Natalo silang lahat ni Joe. Kapag napansin ito ng isang batang babae, tinanong niya si Joe kung paano niya ito ginawa.
Ang lahat ay nagtitipon sa paligid ni Joe at nagsimulang kunan siya ng pelikula. Biglang may naghagis ng granada malapit kay Joe. Hinawakan ni Joe ang babae, tumalon mula roon, at ginamit ang isang kotse bilang panangga upang maiwasan ang pagsabog. Pinoprotektahan ni Joe ang babae sa kabila ng pagsabog ng granada. Inilalahad ng lahat ng media outlet ang footage na ito bilang patunay na nagbalik ang Samaritan. Nagpa siya si Joe na umalis sa bayan. Nang mapanood ni Cyrus ang video, pumunta siya sa bahay ni Joe kasama ang kanyang barkada para mahuli siya. Umalis na si Joe sa lugar. Sinira ni Cyrus ang silid, at nakita si Sam sa bintana ni Joe. Sabi ni Reza, magkaibigan daw sina Joe at Sam, at hiniling ni Cyrus na sunggaban nila si Sam. Tinangka ni Sam na tumakas kasama ang kanyang ina, ngunit nahuli sila ni Cyrus. Sa kabilang panig, naghihintay si Joe ng tren. Napansin niya ang relo ni Sam at bumalik sa bahay ni Sam para ibigay ang relo. Nasa kusina si Tiffany na umiiyak. Sinabi niya na kinuha ni Cyrus si Sam. Nagalit si Joe, nag-impake ng maraming galon ng langis sa isang truck, at nagmaneho papunta sa lugar ni Cyrus. Balak ni Cyrus na sirain ang planta ng kuryente, dahilan upang magdilim ang buong lungsod, para makapagnakaw ang lahat ng miyembro ng gang. Dumating doon si Joe. Tinangka ng mga gang na patigilin ang truck. Sinagasaan silang lahat ni Joe at nabangga ang truck sa gusali. Napansin ito ni Sam at ipinaalam kay Cyrus na mabibigo siya tulad ni Nemesis. Ang lahat ng mga gang doon ay nagsimulang bumaril kay Joe mula sa lahat ng panig. Madaling natalo ni Joe ang karamihan sa kanila. Lumitaw si Cyrus at ipinahayag na tatapusin niya ang nasimulan ni Nemesis. Hiniling ni Joe na palayain ni Cyrus si Sam. Tumanggi si Cyrus at hinampeds ng hammer si Joe. Bumagsak si Joe. Patuloy siyang hinahampas ni Cyrus. Sinubukan ni Joe na tumayo. Sinabi ni Cyrus, ang mabubuting tao ay laging natatalo, at sinubukang hampasin muli ng hammer si Joe. Pinigilan ni Joe ang hammer at sinabing hindi siya ang mabuting tao. Siya ang masamang tao dito. Natigilan sina Cyrus at Sam. Hindi siya si Samaritan, dahil siya ay si Nemesis. Sa totoo lang, namatay si Samaritan dahil sa aksidente. Nakaligtas si Nemesis sa pagsabog at nabubuhay bilang si Joe. Sinabi ni Joe na siya ang kontrabida at hinawakan ang hammer. Biglang sumabog ang mga galon ng langis sa sasakyan, na ikinamatay ng ilang kriminal, kabilang si Sil. Isa-isang pinatay sila ni Joe nang walang awa. Sa anumang sandali, napapaligiran siya ng malaking bilang ng mga ito. Pinabagsak ni Joe ang kisame sa pamamagitan ng pagsira sa mga haligi sa paligid niya. Lahat sila ay durog, ngunit si Joe ay nakaligtas at tumakbo patungo kay Cyrus. Itinali ni Cyrus si Sam sa isang sirang tubo, at inutusan ng kanyang mga gangster na pasabugan ang planta ng kuryente para magdilim ang lungsod. Nagdilim ang buong bayan, at nagsimulang pumatay ng mga tao ang mga gangster, magsunog ng mga gusali, at magnakaw sa mga bangko. Si Cyrus ay umuungal na parang hayop kapag nakasuot ng maskara ni Nemesis. Nasusunog ang buong gusali. Sumisigaw si Sam para humingi ng tulong. Napansin niya si Sam at nagmamadaling palayain siya. Dumating si Cyrus mula sa likuran at kinuha ang hammer. Nagsisimula siyang makipaglaban sa kanya. Dahil sa sobrang init, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Joe. Binugbog siya ni Cyrus at tinangka siyang itapon mula sa nasusunog na gusali. Pilit na sinisikap ni Sam, binasag ang tubo at hinamped si Cyrus mula sa likod. Lumapit si Joe at kinuha ang hammer at ibinalot ito kay Cyrus. Hindi makagalaw si Cyrus. Hinihila ni Joe si Cyrus at itinapon siya palabas ng gusali, na naalala kung paano niya hinayaang mamatay si Samaritan sa parehong paraan 50 taon na ang nakalilipas. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Joe, at bumagsak siya. Binuksan ni Sam ang isang malapit na tubo, at hinayaan ang malamig na tubig na tumama kay Joe. Nagsisimula ng gumuho ang gusali. Hinawakan ni Joe ang kamay ni Sam at nagsimulang tumakbo. Bumagsak siya sa dingding, at tumalon mula sa gusali patungo sa kalapit na gusali upang iligtas si Sam. Iniisip ni Sam kung siya si Nemesis. Sabi ni Joe oo. Sinabi ni Sam na maaari niyang ayusin ang mga bagay at maging isang mabuting tao pa rin. Lumabas si Sam. Maraming reporters ang nagkukumpulan at nagtatanong tungkol sa nangyari. Sinabi ni Sam na iniligtas siya ng Samaritan, at nananatili pa ring buhay ang Samaritan. Ngumiti si Joe kay Sam sa karamihan at nagsimulang maglakad sa ilalim ng tulay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.